Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng napakagandang paalaala tungkol sa ating Panginoon, ang tunay na kayamanan. Na kapag ating natagpuan at tunay na binigyan natin ng importansya sa ating buhay, siya namang magbibigay sa atin ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na kinakailangan natin. Sa Ebanghelyo, inihalin tulad ang pagkatagpo kay Jesus bilang Panginoon at Diyos sa isang kayamanan na nakabaon sa bukid, nahukay ng isang tao, nang ito ay makita niya at matagpuan, tinabunan at umuwi, ipinagbili ang lahat niyang ari-arian upang bilhin ang lupa na sumasakop doon sa lugar kung saan nahukay niya ang kayamanan. Ganito inihahambing ang pagkatagpo kay Jesus na Panginoon at Diyos. Na kapag atin siyang natagpuan at tunay na siya'y kinilala natin bilang Panginoon at tagapagligtas, magagawa nating iwanan ang lahat. Nangyari na po ba yun? Dahil ba nakilala mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Sinabi mo na ba minsan sa Kanya, Lord, simula ngayon, tatalikuran ko na ang lahat. Ikaw na ang gagawin kong number 1 at priority sa aking buhay. At sa totoo, kapag gagawin natin yon, magmamanifest iyon sa ating sarili, sa ating mukha, sa ating aura, sa ating pagkatao. Di ba ganyan ang nangyari kay Moises doon sa bundok ng Sinai mula sa unang pagbasa? Siya'y nakikipag-usap sa Diyos at hindi niya namamalayan sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, nagliliwanag ng sobra-sobra ang kanyang mukha. At dala-dala niya ito hanggang sa pagbaba ng bundok at nakita ito ni Aaron at ilan pang mga kasama at sila'y natakot. Anong nangyari kay Moises at nagliliwanag ang kanyang mukha? Iyon ay dahilan na nakakausap ni Moises ang Diyos at talagang malapit na malapit siya sa Diyos. May mga ilan tayong mga kapatid na nakakausap nila ang Diyos at dahil sa napaka-intense ng kanilang pakikipag-usap na ito sa Diyos, nariyan yung nakakaranas sila ng iba't ibang mga biyaya. Diba? Merong mga ilan kapag sila ay nagdarasal, nawawala sila sa kanilang sarili, dumarating sila doon sa tinatawag na level of ecstasy in prayer. Itong level of ecstasy ay na-experience ni Saint Teresa de Avila. Nawawala siya sa sarili, umaangat siya na para bang high na high, sapagkat nakakausap niya ang Diyos at sumasagot ang Diyos sa kanya, na para bang kapag nagdarasal na si Santa Teresa de Avila, nakikipag-usap lamang siya sa isang kaibigan. At iyon yung tinatawag na level of ecstasy in prayer of Saint Teresa de Avila. At meron namang iba nagle-levitate, umaangat sila sa lupa. At marami ang natatakot kapag nakakakita ng ganitong mga experiences. At yung iba naman nagbabilocate, yung tipong nakita mo dito nagsisimba, pero nagsisimba din sa ibang lugar all at the same time.
At marami pang ibang magagandang karanasan kung saan masasabi natin na kung talagang nakakausap natin at malapit na malapit tayo sa Diyos, makikita yan sa ating itsura, sa ating buhay, sa ating karanasan. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos na ang Kanyang biyaya ay tunay nating maranasan, maramdaman at maisabuhay. At hingin natin sa Kanya ang biyaya na tunay natin siyang matagpuan bilang pinakamahalagang yaman ng ating buhay. Amen.